Ito si Bongbong Marcos, pinakiusap lang to ng First Lady. In fact, nung tumatakbo ang Vice President to si Bongbong Marcos at pinatutulungan sa akin ng ni First Lady Imelda Marcos, nag-meeting ho kami sa Kongreso. At yung intended na 1-hour meeting ay tumagal ho ng 4.5. Dahil itatanong pala sa akin ni First Lady, mananalo ba ang anak ko? Sabi niya. Sabi ko, hindi ho mananalo ang anak ninyo bilang Vice Presidente. Tapos, bakit? Sabi niya. Dahil ka ako, smartmatic. Dadayain ho ng Liberal Party yan. So, yun. Ano ba yung smartmatic? Sabi ko, ma'am, dahil hindi nyo alam kung ano smartmatic, di ngayon palang talo na yung anak ninyo sa pagka-Vice Presidente. Ang gusto ko marinig sa inyo, ma'am, bakit si Bongbong ang tinutulak nyo dahil lalaki? Dahil sa administrador ng Marcos Este? Wala naman hong katangian na maging Pangulo. Kung ikukumpara natin sa kapatid niyan si Jaime Marcos. Mga kabansa, maliit pa si Jaime Marcos, kilala ko na yan eh. Dahil ako naging chairman ng Marcos Youth Re-Election Movement noong 1969. Kilala ko na ho yan. Siya ho, hindi ho na-train si Bongbong, hindi ho na-train si Irene. No? At yung anak ni Bongbong na si Jaime, ay hindi rin na-train. Si Amy. Pero si Jaime, itong ating senador ngayon, na-train ho ng Pangulong Marcos Sr. yan. Ko lang po itong latest survey na kung saan ay bumagsak po yung ang trust at approval ratings po ng Pangulong Marcos Jr. kumpara po dito kay Vice President Sara Duterte na napakataas po ang itinaas. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Well, makikita natin dito ang pulso ng bayan precisely because isinusuka na ng sambayanang Pilipino ang mga namumuno ngayon. At yan ay hindi lamang opinion, no? Yan ay lumalabas na sa mga surveys, and in this case, very prestigious ang one of the top 2 survey groups ang nagtalaga niyan, no? And lumalabas sa ating survey na yan na talagang kumpirmado na yung findings ng Publicus Asia sa pamamagitan ng Pulse Asia ay nakikita natin ngayon na talagang negative, no? Negative na ang dating ng ratings ng Pangulo at habang bumubulusok ang ratings ng Pangulo ay siya namang pagtaas ng ratings ng ating kagalang-galang na Vice Presidente. Yan ang maliwanag na nangyayari na sa nakikita natin ngayon. In fact, sa Pulse siya nga dito sa March 2025, dito dumiretso na tayo sa approval rating. Wala naman malapit din . Sa trust rating ng Pulse Asia, 25% ang trust rating, ang distrust ay 54%. So ang net trust rating ay negative 19. At ito ay inihahalin tulad na Jake sa mas mababa pa ito sa nakuha ni Noynoy Aquino noong panahon ng from 2010 to 2016. Nangangahulugan lamang na sa ating kasaysayan ay ang mababa ang nakuhang approval at trust rating ay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami ang nagsasabi na bakit hindi pa mag-resign yan ay wala namang naniniwala na dyan. At palagay ko,
kung dodoktorin pa nila ang darating na eleksyon na nagpapakita na ng sintomas sa mga OFWs, no? Ay lalo nang mawawala. Negative na nga ngayon eh. Baka maging negative na yan. Baka mawala na pati ang positive trust rating na yan. Opo. Pero Kaado, ito ba, paano ba, ano bang nakikita po ninyo? Ano magiging implikasyon nito? Lalo na ang presidente yung nag-i-endorse doon sa kanyang alyansa, doon sa kanyang mga senatorial candidates sa darating po na halalan. Malaking epekto ho ba ito? Lalo't itong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos ay bumagsak. Nagpapanik eh. Nagpapanik na nga ang mga kandidato ng Alyansa Bagoong dahil nasasabay sila sa nasasabay sila sa pagbulusok ng rating ng Pangulo. Alam mo, ang ginawang sakripisyo ni Presidente Rodrigo Duterte, na nakita na sa bayan ng Pilipino na kung ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na kinagiginiwan at minamahal ng taong bayan ay kaya-kaya nilang kidnapin at ipatapon sa ibang bansa in violation of our sovereignty, in violation of our laws, in violation of even our conscience, no? Nangahulugan lamang na wala ng konsyensya talaga, mga nakaupo dyan, nagkonsyabahan pa. Hindi lamang 2, 3, 4, siguro hanggang 5 na cabinet officials sa involved dyan, directly. Hindi pa natin sinasabi yung mga indirect, no? Ultimong mga kandidato ng Alyansa Bagoong ay nag-i-endorso na ng mga kandidato ng PDP Laban. Ang nakikita ko rito na handicap lamang ng PDP Laban ay sapagkat despite the fact that Bongo and Bato have taken the lead in the surveys, ay kulang sila eh. No? 10 lamang ang kanilang kandidato. At doon, maaari na ang pagpilian, siguro, 1, 2 hanggang 3 sa kandidato sa labas ng PDP Laban. Kung meron pa silang hindi papasok sa mga kandidato ng PDP Laban, ay dapat lamang at minumungkahi ko na huwag silang kumuha sa mga hindi ini-endorso ng mga Duterte. At kung kukuha man sila sa mga hindi ini-endorso ng Duterte, si Sara man o si Digong, ay wag silang kumuha sa Alyansa Bagoong. Alam mo, ang dami magnanakaw dyan sa Alyansa Bagoong, no? Meron pang nakumbik dyan eh. So, yan ang nakikita natin ngayon. Ang pagtaas na hindi di umano ito Ito ay miski sang survey, miski na kali survey lamang. Ay lumalabas na mga kandidato ng PDP Laban, at least I would say 6 of the 10 are showing good ratings, very good ratings, and rate increases ever since Tatay Digong was kidnapped and brought to The Hague for the ICC, no? Na alam naman natin lahat na illegal. Opo. Kaado, good morning. Si MJ po ito. Ngayon pong araw, April 21, meron na lang po tayong 21 days bago po ang May 12, 2025 midterm election. Sa takbo po ngayon ng kampanya, lalo na sa Senate race, ano ang forecast po ninyo sa magiging takbo ng kampanya ng Duterte Senate slate? Kaado. Ang palagay kong papasok sa mga kandidato ng Presidente Duterte ay 6 hanggang 8. At ang papasok naman na hindi
sa kandidato ni Presidente Duterte ay nasa 3 hanggang 4. Ganyan yan. Kaya nga ako'y nakikiusap kung hindi kayo kukuha dito sa mga kandidato ng PDP naman o di kaya sa mga kandidato na ini-endorso ng mga Duterte, ay huwag kayong kukuha sa Alyansa Bagoong. Meron diyang magkapatid, no? Na ewan ko kung bakit mahal ng bayan. Mga scammers naman yan. No? At yung isa has even a doubtful citizenship. Saka naman nakakita na isang tao, 2 passport, hindi naman siya American citizen. So yan yung isa. No? Yung isa naman ay na-involve sa isang eskandalo involving sponsorship. Diyan sa amin, nung ako'y nasa Radyo Pilipinas pa, tandang-tanda ko yan, na kapatid niya nag-sponsor sa kanya, ang Department of Tourism. No? So, kaso, alam mo naman, sa ating justice system, lumabas na wala raw kinalaman ng Secretary of Tourism sa sponsorship nung isang kapatid nitong magkakambal sa impyerno na ito. Ginahanggang yung isa nila kapatid nandiyan na sa Senado ay ginagawang radio station ng ating Senate hearing. Dinadala na ron yung mga nagre-reklamo miski wala sa oversight or in the end of legislation, doon na niya ginagawa ang radio program niya sa Senado. Ewan ko ba naman kung bakit itong si Chis Escudero ay hindi pinagsasabihan itong senador na ito na obviously in violation of ethics rules of the Senate, no? Gagawin mo radio station mo yan. Pati yung mga nagre-reklamo ukol sa mga private matters, private issues, hindi naman na-involve ang bansa, dadali mo dyan sa Senate. Ay kung gagawin yung pantatlo, ang kulugo dyan, ewan ko na. Pero sa ngayon, ang importante lamang sa akin ay kumabal ng 8 hanggang 8 boto laban sa conviction ni Sara Duterte sa impeachment. Para sa akin, yung Magic 8 na yan, no? Ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Opo. Dahil, iski naman anong mangyari, kung si Bongbong Marcos pa rin ang presidente, talagang wala namang pupunta na. So, ang ating immediate objective ngayon ay magkaroon ng hanggang 6 to 8 na boboto laban dyan sa conviction at hindi tatanggap ng suhol sa mga personal savings from the National Fund ng magpinsan na Bongbong Marcos at saka ng Martin Romualdez. Tsaka mangyayari dyan, nakita na natin sa ating kasaysayan, kung ang kaibigan ko si Rene Corona ay in-impeach nila. Wala naman talagang kasalanan. Pagpapatibay ng Korte Suprema some months after at pagbabalik ng kanyang pensyon bilang Supreme Court, no? Chief Justice ay kinumbik lamang. Yan, si Chis Escudero, isa yan sa mga tumanggap ng at least 50 million ng pork barrel kapalit ng pagboto na ikumbik si Rene Corona. Maraming bumoto against Rene Corona in violation of their conscience and good taste and statesmanship dahil lamang sa pera. No? Dahil lamang sa pera. Kaya yung Senado na yan, tama si Presidente Duterte, yung Senado na yan at yung mababang kapulungan na yan are the 2 most corrupt agencies in government today. Yan. Yan hindi na natin pinagtatakan. Alam na yan ang sambayanan. That is already common knowledge. So, yan ho, mga kabansa, ang immediate objective natin ay magkamal ng up to 8, at least 8 votes na boboto laban sa conviction sa impeachment case na ating minamahal na Vice Presidente.
Kado, meron pong tinatawag na revenge vote, no? Na gagawin po ang ating mga botante sa darating po na eleksyon. Revenge vote in the sense na ito na lang yun na tatanging kapamaraanan para makabawi tayo sa mga nakikitang pang-aabuso sa ilalim po ng Administrasyong Marcos Jr. Kado. Oo, ako'y nagtataka sa sambayanan. For instance, bakit si Pastor Kibuloy ay hindi pumapagampag sa ratings? Para sa akin, napakalaking kabalbalan yan dahil pinaglaban tayo ni Pastor Kibuloy. No? Pinaglaban tayo ni Pastor Kibuloy bago pa man simulang gurgurin ang SMNI at gurgurin ang KOJC. May programa na mismo si Pastor Kibuloy. Ako ay hindi member ng KOJC. Pero nire-recommenda ko si Pastor Kibuloy. Mag-partner dapat sila ni Rodante Marcoleta para puksain ang korupsyon sa gobyerno natin sa pamamagitan ng kanilang legislative powers. Ini-endorso ko si Pastor Kibuloy dahil yan wala naman siya, hindi naman siya elected, hindi naman siya pero sa sarili niyang radio program, hindi dahil ako ini-interview niyo, nakita naman natin kung paano niya in-expose ang mga kalokohan especially under the Marcos administration. Kaya nga siya pinagtuunan ng mga sakim, ng mga paghihiganti. At hanggang ngayon, yung TV station nyo, nakatenda pa. Bakit naman ganyan? Alam nyo, maiksi ang memorya ng Pilipino. Kailangan i-remind sila i-remind from time to time to do their patriotic duty to elect people na magtutuwid ng mga sistema sa ating bansa. Hindi dahil artista. No? Yung isang artista, pwede pa siguro i-elect dahil isang boto na naman yun. For Sara Duterte. Pero yung mga ibang artista dyan, na naging senador na, nasubukan na natin. Wala namang nilabas ng mga batas yung mga yan. Ano pa sa grappling corruption, yung mga yan. Can you imagine that? Dalawa dyan sa Alyansa Bagoong. Ang na-ombudsman na yung mga yan. Bakit? Lumalabas pa rin sa survey dahil lamang sa apelido nila. Hindi naman siguro tama yun. Suriin natin mga kabansa, isa-isa, kung sino ang idadagdag natin sa Duterte kung tawagin, no? At kung ayaw yung Duterte 9 o Duterte 8, hanggang 8 na lang po tayo, mga kabansa. 3 o 4 na kukunin nyo, huwag kayong kukuha sa Alyansa Bagoong. No? At yan mga kabansa, ang pakiusap ko lamang sa inyo. Opo. Kung ang mga kandidato na yan ay hindi i-endorso ng mga Duterte. Yun ang aking pasubali. Opo. Kaado, yung ang pag-endorso ni VP Sara Duterte sa yung dalawang idinagdag po niya, si Senator Amy Marcos at si Camille Villar. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? Alam niyo mga kabansa, ang original na unit team ay si Sara Duterte at si Amy Marcos. No? Ako magsasabi ng aking sariling kuro-kuro tungkol dito. No? Magalit na kayo kung magalit. Ang sasabihin ko sa inyo ay pawang katotohanan lamang. Ako po ay nasa Davao nung ibulgar ng ating Presidente Duterte ang isang bangag na ang ating Pangulo ay isang drug addict. Nandun po ako. At nakita ko si Sara Duterte at sino kasama. Can you imagine? That was the launch of the Maisog movement. No? Sino nakiramay? Sino sumama? Kay Amy Marcos, kay Sara Duterte, kundi si Amy Marcos. Nagpunta po doon si Amy Marcos.
At nagsalita si Sara Duterte. In fact, galit na galit si Claire Castro at kay Jaime Marcos dahil doon. So, kaya lang, intindihin ho natin ang sitwasyon. Ito si Bongbong Marcos, pinakiusap lang to ng First Lady. In fact, nung tumatakbong Vice President to si Bongbong Marcos at pinatutulungan sa akin ng ni First Lady Imelda Marcos, nang-meeting ho kami sa Kongreso. At yung intended na 1-hour meeting ay tumagal ho ng 4.5. Dahil itatanong pala sa akin ni First Lady, mananalo ba ang anak ko? Sabi niya. Sabi ko, hindi ho mananalo ang anak ninyo bilang Vice Presidente. Tapos, bakit? Sabi niya. Dahil ka ako, smartmatic, dadayain ho ng Liberal Party yan. So, yun. Ano ba yung smartmatic? Sabi ko, ma'am, dahil hindi nyo alam ko na smartmatic, hindi ngayon palang talo na yung anak ninyo sa pagka-Vice Presidente. Ang gusto ko marinig sa inyo, ma'am, bakit si Bongbong ang tinutulak nyo dahil lalaki? Dahil sa administrador ng Marcos Este? Wala naman hong katangian na maging Pangulo. Kung ikukumpara natin sa kapatid niyan si Jaime Marcos. Mga kabansa, maliit pa si Jaime Marcos, kilala ko na yan eh. Dahil ako naging chairman ng Marcos Youth Re-Election Movement noong 1969. Kilala ko na ho yan. Siya ho, hindi ho na-train si Bongbong, hindi ho na-train si Irene. No? At yung anak ni Bongbong na si Jaime, ay hindi rin na-train. Si Amy. Pero si Jaime, itong ating senador ngayon, na-train ho ng Pangulong Marcos Sr. yan. Bata pa yan, nag-head na yan ng Kabataang Barangay. Naging involved na po yan sa Kadiwa. Lahat po ng mga programang matitino, hindi po sinasama yung mga programa ng martial law, yung mga programang matitino at strategic ng Presidente Marcos, alam po niyan si Jaime Marcos from the heart. Kaya kita niyo sa mga conduct ng kanyang investigasyon sa Senado, hindi niyo malilito yan. Yung batang yan, nung ako ay kasalukuyang presidente ng College Editors Guild, kilala ko ho yan. Ano pa ba naman ang gusto niyo kay Jaime? Nung i-impeach si Sara Duterte, lumabas siya in favor of Sara Duterte. Nung maglabas ng scam budget for 2025, national budget, lumabas si Jaime, nag-hearing. Ngayon, kinintap si Tatay Digong, lumabas ho si Jaime. Kung hindi ho lumabas si Jaime, mga kabansa, maaari ba natin abangan ang mga susunod na kabanata? Hindi ho eh. Gamitin ho natin ang ating utak. Kung kayo'y galit sa pangalang Marcos dahil nabudol kayo ng senior, nabudol kayo ng junior, wag ho natin isama because a vote in the Senate, kaya ho 12 yan eh, is an individual choice. Wag ho natin sabihin, artista, iboboto ko. Marcos, hindi ko iboboto. Mali ho yan. Dahil kwalifikado po. At ito sasabihin ko sa inyo, straight sa inyong mga magmamasid ngayon. Mas matalino pa ho yan si Jaime Marcos kaysa kay Chis Escudero. At hindi ho papayag yan si Jaime Marcos na maging waiter ng First Lady Lisa Araneta. Yan ay may sariling paninindigan. At kung itaas man ni Sara Duterte ang kamay niya at i-endorse siya na ma-re-elect para maging senador muli for 6 years, yan ho is a form of an insurance policy that Sara Duterte will have a good friend na hindi mabibili sa loob ng Senado. Yung iba dyan, I'm not too sure, ha? I'm not too sure. Miski, kumpara pa yun sa mga PDP laban candidates, no? So, kung Duterte plus 1, iboto nyo ho si Jaime Marcos. Iboto nyo ho. Dahil wala hong mas matalino dyan
Nakita niyo naman pati yung talino ni Alan Cayetano nilalampasan yan. Ang Senado ho ay hindi para sa mga broadcasters, para sa mga artista, para sa mga boksingero. Yan ho ay para sa paglilimbag ng mga tamang batas. O nakita niyo sa lower house, nilagay niyo si Paduano, nilagay niyo si Chua, nilagay niyo si Barbers. Nilagay niyo si Ako, nilagay niyo yan si Abante. O ano nangyari sa lower house? Naging slaughterhouse ng mga vloggers. Kaya mag-ingat kayo mga kabansa. Tanggapin nyo ang pera, ang suhol, bago kayo pumasok sa presinto. Opo. Pero iboto nyo ang inyong konsensya. Iboto nyo yung mga tamang tao na mag-represent sa inyo. Kaya ho tinawag na House of Representatives yan. Kaya ho tinawag na Kongreso yan. Yan ho ang mga delegado natin para i-representa tayo mga citizens, mga mamamayan sa legislative arm ng ating gobyerno. Ayan. Tapos maglalagay kayo ng boksingero dyan. Aba, hindi ko na maintindihan to ating demokrasya. Opo. We might as well Yes po. change our form of government. Oo.